Magbalik tanaw muna tayo sa ating mga nakaraan, lalo na yung mga panahon na hindi pa uso ang internet, Facebook, YouTube, TikTok, Netflix, or yung mga live stream na napapanood natin ngayon. Yung mga panahon na kailangan mo munang lumabas ng bahay para umarkila ng mga VHS tape sa mga video rental shop. At kung video rental shop lang din naman ang pag-uusapan, siguradong maalala nyo ang Video City na sumikat noong 1990s. Pagdating sa pagpaparenta ng mga VHS tape. At yan ang pag-uusapan natin ngayon sa video na ito. Aalamin natin ang simula, tagumpay ng Video City at ang dahilan kung bakit nawala ito. Pero bago tayo magsimula, gusto ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa ating channel, especially sa mga bago nating kaibigan na ngayon palang nabisita sa ating channel. Palike at pa-share na rin ng ating video kung mahilig ka sa mga ganitong topic. At pakiclick na rin yung ating bell icon para lagi kang updated sa tuwing mag-upload ako ng mga bago kong video. Sa mga batang 80s at 90s, siguradong marami sa inyo ang mahilig manood ng mga pelikula gamit ang Betamax at VHS tape dahil ito ang usong-uso ng mga panahong iyon. At dahil sa kasikatan ng Betamax at VHS, marami ang nagsulputang video rental shop na kung saan pwede kang umarkila ng mga tape o movies na gusto mong mapanood. Pero bago ka makaarkila sa isang video rental shop, kailangan mo muna maging isang member or magkaroon ng membership card dahil assurance din nila ito na siguradong maibabalik mo yung mga tapes na inarkila mo. Pagdating sa video rental shop, ang isa sa nangunguna ay ang Video City na nagsimula noong 1981 na itinatag ni Boss Vic Del Rosario. Ang movie outlet na Viva Films na kasalukuyang bahagi na ng Viva Entertainment. At noong taong 1983 naman na itinatag ng Viva ang Viva Home Entertainment na naging Viva Video Incorporated na naging exclusive distributor dito sa Pilipinas ng mga home video product na mapapanood natin sa Betamax at VHS tape. At dito na nga itinayo ang Viva Video City o mas kilala sa tawag na Video City. Sumikat ang Video City lalo na noong 1990s na kung saan pwede mong arkilahin o rentahan ang kanilang mga Betamax at VHS tape ng ilang araw. Basta magpa-member ka lang sa kanila at kailangan din ng isang ID. At sila rin ang nagpauso ng tagline na Please Be Kind Rewind. Isa itong paalala sa mga nagrerenta o humihiram sa kanila ng mga tape. Bago isauli ay mas mainam na naka-rewind na ito. Sa mga kaalam natin na hindi inaabot ang Betamax at VHS tape, lalo na sa mga millennials ngayon, para siyang isang cassette tape na kailangan mong i-rewind matapos mong panoorin yung pelikula. Naalala ko pa nga yung design ng rewinder ng VHS tape para siyang laruan na kotse na mapagkakamalan mo pa nga laruan. Kaya kung meron kang VHS player, dapat meron itong kapares na rewinder. Pero kung wala ka namang rewinder, ang karaniwang ginagawa naman ng marami ay nire-rewind na lang ito mismo dun sa VHS player. Pero marami rin ang nagsasabi na nakakasira daw ng VHS player ang pagre-rewind mismo sa player. Kaya ang iba, ang karaniwang ginagawa naman ay mano-manong iniikot gamit ang tinidor. Naalala ko pa nga ng mga panahong yon, nakaka-excite na mag-ikot-ikot sa kanilang tindahan. Para siyang library or bookstore na mamimili ka ng mga pelikula na gusto mong panoorin. Sa pagrerenta at bilang ng araw ay depende ito sa klase ng pelikula, kung ito ba ay luma or bago. Kung luma ang pelikula, pwede itong magtagal sa iyo ng mga 3 araw. Pero kung bago naman ang pelikula, 1 araw lang ito sa iyo. Dapat ay masoli mo na. Pero kung ikaw ay lumampas sa araw na dapat ay isoli mo na ang VHS tape na iyong inirenta, ito ay magkakaroon ng penalty. Ikaw kaalam, anong pelikula ang madalas mong arkilahin o panoorin ng mga panahon na yon?
I-comment mo naman sa ating comment section ang iyong kwento. Dahil sa pagsikat ng Video City, maraming small-time video rental shop ang nagsulputan at gumaya sa konsepto ng Video City. At ito rin yung mga panahon na buhay ang mga pelikulang Pilipino. Late 90s, unti-unting nawala ang VHS tape at ito ay napalitan ng VCD format at kalaunan ay naging DVD format na rin, na kung saan mas malinaw at mas maganda ang kopya ng mga pelikula. Sa mga panahong ito ay nakasabay pa rin ang Video City sa pagbabago at pinasok na rin nila ang franchising. At sila pa rin ang tinaguriang #1 video rental shop sa buong Pilipinas na umabot ng 300 branches noong 2002. Dahil na rin sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya na inaakala ng Video City na mas makakatulong na palakisin ang kanilang negosyo ay kabaligtaran ang nangyari. Isa sa mga dahilan ng pagbagsak ng Video City ay ang pagkalat ng mga nagbebenta ng mga pirated VCD at DVD na mabibili mo lang sa murang halaga. At may mga pagkakataon pa nga na mas nauna pang maglabas ng mga bagong pelikula ang mga pirated DVD kaysa sa mga lehitimong video rental shop. Dahil sa pagdami ng mga nagbebenta ng mga pirated VCD at DVD, napilitan magbaba ng presyo ang Video City. Pero hindi pa rin ito naging sapat para maibalik ang dating sigla ng kanilang negosyo. At isa pa sa mga dahilan ay ang pagsulpot ng mga downloading site tulad ng torrent na kung saan pwede mong ma-download ang iba't ibang files at software tulad ng mga games, installer, music, maging ang mga pelikula na kung saan pwede mo nang mapanood sa iyong laptop o computer. Dahil dito, unti-unting tumamlay ang demand sa pagrerenta ng mga pelikula sa Video City. Mula sa 300 branches noong 2002 ay napilitang magsara ang ilan sa mga branch nila na umabot na lang ng 119 branches noong 2008. At dahil na rin sa matinding pagkalugi noong 2015 ay tuluyan nang nagsara ang lahat ng branch ng Video City sa buong Pilipinas. Sa kasalukuyan, isa na lamang alaala ang Video City sa ating mga batang 80s at 90s. Maaaring ang ilan sa inyo ay may naitatago pang membership card ng Video City. O kaya naman ay may naitatago pa kayong Betamax tape at VHS tape na siguradong may amag daang ribbon. Bagamat wala na ang Video City sa merkado at dahil na rin sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya, nagkaroon ng bagong libangan at mapagpipilian ng mga tao, tulad na rin ng paglabas ng mga international streaming services tulad ng Netflix, Disney, HBO, Amazon Prime, ESPN, Apple TV at marami pang iba kung saan kailangan mo lamang ng internet connection at mag-avail ng monthly subscription para makapanood ng unlimited movies and series. At ang kagandahan pa nito ay pwede mong magamit ang kanilang services sa iyong smart TV, tablet, laptop, desktop at smartphone. Dahil na rin sa makabagong teknolohiya, napakadali na halos lahat ng bagay. Pero nakakamiss pa rin yung mga panahon na kailangan mo munang makipag-unahan sa mga video rental shop para mapanood mo lang yung mga bagong palabas na pelikula. O kaya naman ay magtatanungan kayo kung ano yung aarkilahin nyo na VHS tape. Tapos sabay-sabay ang buong pamilya na manonood ng pelikula na inarkila nyo. Hanggang dito na lang ang ating video mga kalam. Maraming salamat sa pagsama hanggang sa dulo ng ating video. Comment mo na rin yung mga topic na gusto mong pag-usapan sa ating channel. At i-click mo na rin yung like icon kung nagustuhan mo yung ating video today. Hanggang sa susunod na video. Thank you for watching.